Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nakatanggap ng pensyon mula sa SSS or GSIS, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil may napakahalagang balita para sa inyo ngayong March 2026. Hindi ito basta-basta na update. Nagsasalita tayo ng 3,000 na karagdagang bayad na posibleng kasama na sa inyong susunod na disbursement. At ang nakakaaliw dito, marami sa ating mga kababayan ang hindi alam na may ganitong pera na naghihintay sa kanila. Natutulog na lang ito sa sistema dahil wala silang nakapagsabi. Isipin ninyo ito per 3,000. Para sa ilan sa atin iyon ay sapat na para sa isang linggong pagkain ng buong pamilya. Para sa iba, iyon ay pambayad ng gamot, pang-electric bill o pangregalo sa mga apo. Hindi maliit ang halagang iyon, lalo na kung naghihirap tayo sa panahon. Ngayon na patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin. Pero narito ang problema. Hindi lahat ng pensyado ay makakatanggap nito ng automatiko. May mga kondisyon, may mga deadline at may mga bagay na kailangan ninyong gawin o iwasang gawin para hindi mawala ang pera na iyon. Kung hindi kayo updated, maaaring lumipas ang March payment cycle na wala kayong natanggap na karagdagan at kapag lumipas na, mahirap na itong i-recover. Kaya naman dito tayo ngayon. Uupo tayo ng maayos. Mag-uusap tayo tulad ng magkaibigan. At ipapaliwanag ko sa inyo, hakbang-hakbang, malinaw at simple. Kung sino ang karapat-dapat, magkano ang matatanggap, kailan ito darating at kung paano ninyo masisiguro na hindi ito makakalusot sa inyong pagpapalampas. Una sa lahat, kailangan nating maunawaan kung saan nanggagaling ang 3,000 na ito. Hindi ito bago. Mayroon itong matagal ng basehan sa batas. Ang tinutukoy natin dito ay ang kombinasyon ng dalawang bagay. Ang ika-30, buwang pensyon na ilalarin bilang Christmas bonus ng mga pensyonado at ang posibleng release ng bahagi ng Social Amelioration Fund na nakatuon para sa mga low-income at elderly beneficiaries. Para sa SSS pensyonado, ang ika-13 buwang pensyon ay katumbas ng inyong regular na buwanang pensyon. Ngunit sa ilang kaso, depende sa tagal ng inyong membership at sa inyong average. Monthly salary credit ang kabuuan ay maaaring umabot sa 3,000 pataas. Halimbawa, kung ang inyong buwan ng SSS, pensyon ay 2,500 hanggang 3,200, ang inyong 13th month ay nasa loob rin ng range na yon at kasama pa ang posibleng 1,000 na supplemental na tulong para sa mga lolo at lola na nasa edad 65 pataas na registered sa ilang LGU programs. Para naman sa GSIS pensyonado, lalo na sa mga dating government employees, ang picture ay medyo naiiba. Ang GSIS ay naglalabas ng enhanced pension bonus na maaring umabot sa 3,000 para sa mga miyembro na may sapat na years of service at nakakatugon sa mga qualifying conditions. Ang mga GSI pensioner na nagretiro bago ang 2021 ay may espesyal na kategorya. Tinatawag itong Old Age Pension, Enhancement Tranche at ang ilan sa inyo ay maaari pang mag-qualify para sa retroactive adjustment. Ngayon, bakit March 2026? Dahil ito ang unang buwan ng bagong fiscal quarter at ito rin ang panahon kung kailan kadalasang inililipat ng parehong SSS at GSES ang kanilang supplemental disbursements. Ang March payment window ay tumatakbo mula ika-1 hanggang ika-31 at ang aktwal na petsa ng inyong pagtanggap ay nakasalalay sa inyong registered payment method, UMID card, bank account o GSISE card. Ito ang pinaka-importanting bahagi ng ating pag-uusap ngayon, kung sino talaga ang makaka-qualify. Huwag kayong magpahiwatig na dahil mayroon kayong pensyon, automatiko na kayong kasama. May mga kondisyon at kailangan nating talakayin ang bawat isa ng malinaw. Para sa mga SSS pensyonado, kailangan ninyong matugunan ng mga sumusunod. Una, dapat kayong aktibong nagtatanggap ng monthly pension. Hindi yung nakasuspend dahil sa hindi naka-update na liveness verification. Pangalawa, dapat ay nagsumit kayo ng inyong annual Confirmation of Pensioners Existence o ang tinatawag na AKF bago ang katapusan ng Pebrero 2026. Ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit namimiss ng mga pensyado ang kanilang supplemental payments. Nalimutan nilang mag-submit ng AKOP o hindi nila alam na may ganong requirement pala. Ang ay maaaring gawin sa pamamagitan ng SSS Online portal sa pinakamalapit na SSS branch o sa pamamagitan ng mga authorized payment centers tulad ng bayad centers. Hindi ito mahirap gawin pero kailangan ninyong gawin ito personal o may tulong ng isang miyembro ng inyong pamilya kung hindi ninyo ito naisumiti ang inyong
Marso na pensyon kasama na ang karagdagang 3,000 ay maaaring ma-hold para sa mga GSIS pensyonado. Ang pangunahing kondisyon ay ang liveness verification sa pamamagitan ng GSIS, touch application o sa opisina ng GSIS. Ang mga pensyado na hindi naka-verify sa loob ng nakaraang 6 na buwan ay maaring makaranas ng delay sa kanilang March payout. Bukod dito, ang mga may outstanding loans sa GSIS tulad ng consolidated loan, emergency loan o policy loan ay maaaring ma-affect ang net amount na matatanggap nila dahil ang GSIS ay may karapatang i-deduct ang monthly amortization ng direkta sa pensyon. Isa pa, para sa mga senior citizens na nakatanggap ng DSWD, Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PS benefits, mahalaga rin na ma-verify ang inyong status sa inyong lokal na social welfare office. Sa ilang kaso, ang pag-receive ng pensyon mula sa SSS o GSIS ay maaaring mag-affect sa inyong eligibility sa iba pang government subsidies. Kaya mas mabuting alamin ninyo ito ng maaga para maiwasan ang overpayment issues. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na hindi gaanong naririnig ng mga pensyado, ang tinatawag na clawback o recovery ng labis na bayad. Ang SSS at GSIS ay may karapatang bawiin ang pera na naibayad sa inyo kung lumalabas na may overpayment error sa computation o kung nakitang hindi kayo eligible sa supplemental benefit na natanggap ninyo. Halimbawa, kung nakatanggap kayo ng 3,000 na karagdagang bayad pero lumabas na ang inyong liveness verification ay naka-expire noong naibayad ito, maaaring makipag-ugnayan sa inyo ang SSS para ipaliwanag ang sitwasyon. Sa maraming kaso, hindi naman nila agad kinukuha ang pera. Nagbibigay sila ng pagkakataon na mag-appeal o mag-explain. Pero kung hindi kayo sumagot o hindi kayo kumilos, maaaring i-offset nila ito sa inyong susunod na pensyon. Ang pinaka-common na dahilan ng clawback ay ang sumusunod. Patuloy na nagtatanggap ng pensyon, ang isang beneficiary kahit na pumanaw na ang pensyado, nagbabago ng civil status pero hindi naiulat sa SSS o GSIS at ang pagtatanggap ng 2 beses ng parehong benefit dahil sa sistema ng administrative error. Kung kayo ay nakatanggap ng pera na pakiramdam ninyo ay hindi naman dapat sa inyo, mas mabuting tumawag agad sa SSS hotline na 1455 o sa GSIS Help Desk para linawin ang sitwasyon. Mas mabuti ang tumawag kaysa sa maghintay na dumating ang demand letter. Bukod sa 3,000 na ating pinag-uusapan, may iba pa tayong dapat alamin. Mga benepisyo na marami sa ating mga seniors ang hindi alam na mayroon pala silang karapatang matanggap. Una, ang Medicare o PhilHealth, Senior Citizen Premium Subsidy. Kung kayo ay 16 taong gulang o higit pa at registered senior citizen card holder, ang gobyerno ay dapat na nagbabayad ng inyong PhilHealth Premium. Ibig sabihin, hindi na kayo dapat nagbabayad ng PhilHealth contribution mula sa inyong bulsa. Ngunit sa maraming kaso, ang mga seniors ay patuloy pa rin na nagdededuct ang PhilHealth mula sa kanilang pensyon. Kaya suriin ninyo ang inyong payslip o disbursement at tiyaking hindi kayo na doble ng bayad. Pangalawa, ang centenarian benefit. Kung kayo ay magiging 100 taong gulang o kung meron kayong kamag-anak na magiging centenarian, may 100,000 na one-time cash gift mula sa gobyerno ng Pilipinas sa ilalim ng Republic Act 1868. Hindi ito automatic. Kailangan itong i-apply sa Office of the President o sa inyong lokal na opisina ng DSWD. Huwag itong balewalain. Pangatlo, ang Expanded Senior Citizens Act o Republic Act 9994 ay nagbibigay sa inyo ng karapatang tumanggap ng 500 monthly stipend mula sa DSWD kung hindi kayo miyembro ng SSS o GSIS at wala kayong ibang source ng retirement income. Kung may lolo o lola kayo na hindi nag-contribute sa anumang government pension fund at marami nga kayong ganong kilala, sabihin sa kanila na mag-apply sila sa DSWD ng kanilang barangay para sa social pension. Ito ang tanong na madalas na iniiwasan ng mga seniors. Kailangan ba nilang magbayad ng buwis sa kanilang pensyon? Ang simpleng sagot ay para sa karamihan ng Filipino seniors hindi. Ayon sa National Internal Revenue Code ng Pilipinas, ang retirement benefits na tinatanggap mula sa SSS at GSIS ay exempt sa income tax. Ito ay malinaw na sinasabi sa Republic Act 8424 at pinagtibay ng subsequent na mga kautusan. Ngunit may isang eksepsyon na dapat ninyong malaman kung mayroon kayong ibang source ng kita. Halimbawa, nagpapaupa kayo ng bahay o lupa o may negosyo kayo
o nagtatrabaho pa rin kayo part-time, ang karagdagang kita na iyon ay maaaring taxable depende sa kabuuan. Ang inyong pensyon mismo ay hindi binumbuwisan, pero kung ang inyong total annual income ay lumagpas sa 250,000, maaaring kailangan ninyong mag-file ng income tax return at ibayad ang tax sa labis na kita. Hindi sa pensyon pero sa iba pang pinagkukunan. Ang pinakamainam na gawin ay kumonsulta sa isang BIR-accredited tax practitioner o pumunta sa pinakamalapit na BIR Revenue District Office para sa libreng konsultasyon. Huwag matakot. Hindi kayo agad papagbabayarin ng buwis. Ang layunin ay matiyak na naiintindihan ninyo ang inyong sitwasyon. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang ilang practical na tip para masiguro ninyong hindi kayo makaligtaan ng Marso 2026 payment. Ang unang bagay na kailangan ninyong gawin ngayon, hindi bukas. Ngayon ay suriin kung nagsumite na kayo ng inyong A-copy para sa SSS o naka-update na ang inyong liveness verification para sa GSIS. Kung hindi pa gumawa ng paraan para magawa ito bago matapos ang Pebrero. Hingin ang tulong ng inyong anak, apo o kapitbahay kung kailangan ninyo ng transportasyon o teknolohikal na tulong. Pangalawa, i-update ang inyong bank account information. Kung nag-iba ang inyong bangko o nag-expire ang inyong UMID card o GSIC card, mag-update agad. Ang mga delayed payments ay kadalasang nangyayari dahil ang bank account na nairehistro ay hindi na aktibo o nakablock na. Pumunta sa inyong pinakamalapit na SSS o GSIS branch at magdala ng valid ID at passbook o bank certificate. Pangatlo, magtago ng record ng lahat ng inyong transactions at disbursements. I-list ang petsa ng bawat natanggap na bayad, ang halaga at ang paraan ng pagbabayad. Kung may pagkakataon na hindi dumating ang pera na inaasahan ninyo, meron kayong basehan para mag-follow up. Huwag umasa sa memorya lamang. Magsulat kayo o hilingin sa isang mahal sa buhay na gumawa ng talaan para sa inyo. Mga mahal na kapwa seniors, alam ko na maraming impormasyon ang ating pinag-usapan ngayon. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ng ito ay ito. Kayo ay may karapatang matanggap ang bawat pisong kabilang sa inyong pensyon. Nagbayad kayo ng buong buhay ninyo para dito. Nagtrabaho kayo ng husto. Nagsakripisyo kayo at ngayon ay panahon na para matamasan ninyo ang bunga ng inyong pagsisikap. Huwag kayong mahiyang magtanong sa SSS o GSIS. Pumunta sa kanilang opisina kung kailangan. Tumawag sa kanilang hotline, humingi ng tulong sa inyong pamilya o komunidad. Ang 3,000 na extra pension na ito ay hindi regalo. Ito ay karapatan ninyo. Kung nakinabang kayo sa video na ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na seniors. Marami sa kanila ang hindi alam ang mga bagay na ating tinalakay ngayon. At kung may mga katanungan kayo, ilagay ninyo sa comment section. Susubukan naming sagutin ang bawat isa. Mag-subscribe rin kayo para hindi kayo mapalampas ng mga susunod na update tungkol sa inyong mga benepisyo. Ingat palagi at naway malusog at masagana ang inyong pagtanda. Hanggang sa muli mga kababayan,